Kasama rin nila ang paring si Zadok at lahat ng Levitang nagdadala ng kaba ng tipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lunsod ang mga tao. Kasama rin nila ang paring si Abiatar. Tinawag ng hari si Zadok at sinabi, "Ibalik mo na sa lunsod ang kaba ng tipan. Kung nasisiyahan sa akin ng Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban." Sinabi ng hari kay Zadok, "Hindi ba't ikaw ay isang propeta? Bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si Ahimaas. Mag-iingat kayo. Dito muna ako sa ilang, sa tabi ng batis, at maghihintay ako ng iyong balita." Ang kaban ng tipan ay ibinalik nga ni Zadok at Abiatar sa Jerusalem, at doon na muna sila nanatili. Si David ay umiiyak na umakyat sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umakyat. May nagbalita sa hari na si Ahitophel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom, kaya't nanalangin siya, "Yahweh, sana'y gawin ninyong kahangalan ang mga payo ni Ahitophel." Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok kung saan sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Kusay na Arkita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, "Kung sasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko. Ngunit malaki ang may tutulong mo sa akin kung babalik ka sa lungsod. At pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalungatin ang payo sa kanya ni Ahitophel. 2 pari ang kasama mo roon, sina Zadok at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo'y sabihin mo agad sa kanila, si Ahimaas na anak ni Zadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang 2 ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita." At si Kusay na kaibigan ni David ay bumalik nga sa lungsod habang papasok naman noon si Absalom sa Jerusalem.